Hi, hello. Good morning po sa inyong lahat and welcome back uli sa channel natin. Nandito na naman tayo at nagbabalik at meron tayo ditong idadagdag na naman sa ating solar setup sa ating power wall. Ito po yung tinatawag na digital energy meter. So yung kinuha natin na model ay KWS 302WF. So lalagay ko dyan yung model at para kung gusto nyo ay ma-check nyo. Available ito sa Lazada at Shopee. Also in other online shopping platform. By the way, we are not endorsing this product. Binili natin to just to give an honest review sa kanya. Yung details niya ay may pakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea dun sa mga gustong gumamit nito. Isa sa nagustuhan ko dito ay yung Wi-Fi specs niya na unlimited distance. So kahit nasaan tayong lugar, basta meron tayong Wi-Fi, ay maa-access natin yung details, the input and output of this digital meter. And lalagay ko din dyan sa right corner ng screen yung amount nito. So maraming features ito. At ang isa sa nagustuhan ko ditong feature ay yung wireless monitor natin na unlimited distance. So tamang-tama to dun sa mga palaging wala at hindi nababantayan yung setup. So kung busy kayo, basta may internet kayo, maa-access nyo yung mga nangyayari sa setup nyo. Dito kasi sa akin, maganda to dahil may turn on or turn off natin yung yung power. Meron siyang features na pwede mong i-turn on and i-turn off by just pressing the button kapag nakakonect ka sa internet niya. So yan napakaganda ng display. HD talaga yung display niya at kitang-kita yung mga digits. So ilalagay ko yung mga features and parameters nito dyan sa screen para ma-check nyo. And also natin siya, i-set up natin siya dito sa ating power wall para ma-test natin. At kung mapapansin nyo, napakadali lang po itong i-wiring. Dyan sa taas meron tayong neutral and live sa right corner. At yung taas is yung in. And yung out niya sa baba ay meron ding neutral and live at meron tayong NTC dyan kung saan natin i-connect yung temperature sensor niya. Meron din dyan sa gilid na QR code para sa downloadable manual niya at application para sa ating cellphone para ma-connect natin siya and ma-monitor natin wirelessly. So bago natin po ito i-install sa ating power wall ay i-set up muna natin yung application niya sa ating cellphone para maipakita ko sa inyo kung paano to dina-download, paano to sineset up para mapagana natin siya sa cellphone natin. Kaya for now nilagyan ko lang ng temporary connection dyan para ma-power up siya and para mapasok natin yung parameter settings niya. Okay, the first thing that you should do is to scan the QR code dyan sa right side corner. I-scan nyo yung application para ma-download nyo yung APK and ma-install nyo sa inyong cellphone. At kung gusto nyo ring i-install yung manual niya, ay i-scan nyo din yon at i-download nyo yung user manual. Unfortunately, dito sa akin ay hindi ko mapasok yung Smart Life app niya. Pag in-scan mo kasi yung code, yung Smart Life app ang lumalabas at problema lang, hindi siya gumagana sa akin. I don't know the reason kung bakit ganito to. So kung meron kayong idea, pwedeng i-drop down nyo dyan sa comment section kung bakit hindi ko siya mapagana. Baka meron kayong idea para i-share nyo na rin. So ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng ibang app at yung Toya app ang aking dinownload dito, which is also compatible to this unit. So yan, after ko ma-download yung Toya app, ay open lang natin. Yan, then lalabas yung mga prompt niya sa unang bukas mo ng application niya. So click lang tayo dyan ng agree right now. Then maglalagin tayo dyan. Kung wala pa kayong account, you need to make your own account para dito sa ating digital meter. Now, pag meron na kayong account, kailangan nating i-pair yung ating digital meter sa ating Wi-Fi. So, kailangan nating i-input yung digital meter natin at yung password ng Wi-Fi natin sa ating internet at sa digital meter natin para mag-pair siya. So, sa akin, nilagay ko yung email ad ko at yung password. After entering your password, ay papasok na yan dun sa application niya. At makikita natin dyan na magkukulay green na yung KWS app natin. At pwede na natin siyang i-click. So dyan makikita natin, lumabas na yung yung mga details ng digital meter natin. So yung real-time na monitor natin ay nandyan yung voltage niya, amps, and other details. So dito, pwede rin tayong i-set yung mga settings niya. Pwede nating baguhin yung mga overvoltage niya, yung overcurrent, so on and so forth. So merong plus and minus dyan sa left and right. Pwede nyong baguhin, i-modify nyo kung ano yung gusto nyong setup.
para ma-customize natin. So sa akin, di ko na yung ginalaw at ang importante lang naman sa akin ay itong details ng ating digital meter, yung voltage niya, yung current and so on and so forth. So yun, ganun lang po kadali. At yan, nandyan na yung KWS natin na anytime na i-click natin ay makikita natin yung details ng ating digital meter wirelessly. So napakaganda nito, napakalaking tulong para ma-monitor natin yung mga setup natin. Kahit na wala tayo dito sa ating toolshed ay pwede natin silang masilip and to modify at any given point in time. So dito successfully ay na-install na natin yung application niya at ngayon ay i-test natin yung yung app kung talagang gagana siya wirelessly sa pag-modify natin ng digital meter natin. So itatry natin i-on and i-off yung meter kung gagana talaga siya. So let's try. So dyan, meron tayong makikitang on and off button na green. So, i-off natin yan. On, off, on. Yun, ayos. Gumana talaga siya. Okay, now let's try that again. Pasok ulit tayo sa app. Then, check natin kung gumana ulit. On, off, on, off. Okay, that's good. Okay, so much for that. So, alam na natin kung paano siya i-connect sa ating cellphone at kung paano siya i-modify. And wirelessly ay nakaka-connect na tayo sa kanya. So, last thing na gagawin natin ito ay i-set up na natin siya sa ating power wall para mapagana na natin doon. Makasabay na sa setup natin. Then, let's see what else that this unit can do sa setup natin. So, yan. Okay, let's go. Okay, so na-set up na po natin sa power wall natin yung digital meter natin at dyan makikita natin ay nakasabay na siya sa mga MCB breaker natin. So, madali lang po, napakasimple lang siyang i-install. Lalagay nyo lang yung live at neutral niya dyan sa taas at yung sa baba naman ay yung out niya. And also, i-connect nyo sa mga breaker natin. Dito sa baba, meron tayong NTC, yung thermal sensor niya na degree Celsius. So, napakasimple lang ang connection nito. Hindi complicated ang pag-wiring sa kanya. Isa to sa mga nagustuhan ko dito. Okay, so dito makikita natin yung mga details ng natin, digital meter. Yan. Meron tayo dyan yung voltage niya, yung amps niya, and also yung time nito at yung kilowatt hour ay nare-reset natin yan. So kung i-reset natin yan, papakita ko sa inyo kung paano ang pag-reset niyan. Ilolong press nyo lang po yung yung minus sign o yung negative sign. Ilolong press nyo yan para mapasok natin yung parameters niya. So napakaganda nito dahil makakalibrate natin siya. So dyan sa sa M or menu ay pwede nyong i-select yan at pwede nyong i-modify. Long press nyo lang ng ilang seconds. Yan. So makikita natin yung voltage dyan. Then pwede nating i-adjust yan. Halimbawa dyan yung amps. Kung gusto nyo baguhin yung running time, yung kilowatt hour. At so on and so forth. So yan. Also, pag naman, sa pag-modify naman or pag-calibrate ng ating running time at kilowatt hour, ilolong press lang po natin yung yung negative sign. Yan. Long press ng ilang seconds, then magbi-blink yan. Okay, so pag nag-blink yan, that's the time na pwede na natin siyang baguhin. Pwede nyong i-clear or i-0-0. So pag 0-0 niyan, click nyo lang yung yan, nawawala siya. So meron siyang seconds lang na baguhin. So, dapat medyo mabilis yung pag natin. Yan. So, yan. Na-zero na natin siya by clicking the letter M. So, dito naman tayo sa kilowatt hour. I-zero natin. So, yan. Na-zero na. Now, para mag-effect yan, ay hayaan lang po natin siyang nakaganyan. At magbabalik yan dun sa dating display, screen. And yan. Makikita nyo, 0-0 na siya. So, nakalibrate na natin. So, maganda. So, para dun sa ibang mga hindi pa to alam, sana ay mapanood nyo tong video at para naman na magkaroon kayo ng tips at iba pang kaalaman. So, yan. Maganda siya at so siguro in the future ay observe muna natin to at tingnan natin kung ano pa yung ibang mga kayang gawin nito sa ating setup. Okay? So, napakaganda ng ng display niya. Yung HD display niya ay napakalinaw sa mata. At madali siyang mabasa. So hanggang dito na lang po ang video natin at sana ay may nakuha kayong aral, kunting aral, and maraming salamat sa pagtatangkilik nyo palagi sa ating video. Subscribe na lang po kayo dyan and pakihit yung notification bell para
ma-notify kayo sa mga darating pa nating videos in the future. So to everyone, once again, God bless, keep safe always. Bye!